So ayun mga kabrad, isang napakagandang umaga po at napakagandang tanghali mga kabrad. Nandito po tayo ngayon sa ating site. Siyempre sa umaga hanggang alas 5 dito tayo sa construction. Buhay construction tayo mga kabrad. Sa hapon, buhay, farmers naman tayo. Mga kabrad, ito yung isa sa pinakamahirap at pinakamabigat na trabaho. Pero po, isa sa pinakamarangal na trabaho, ang construction worker. Kaya tara mga kabrad, ikot tayo. So ngayon mga kabrad, ito nakapaghulog na tayo ng 2 poste para dito sa ating mga kolum. Pangalawa, andito na rin yung ating backhoe para dito sa hukay para mas mabilis. Mabilis yung hukay. So dito nagbubuhos kami ng poste ngayon. Tara, punta natin mga kabrad. Ha? Siguraduhin mo yung ito ha, yung alignment na ito ha. Para bubuhos tayo ng mga poste ngayon mga kabrad. Ito. Ilan. Ginawa namin mga kabrad dito. Saka yung structure ng building at saka yung sa bakod. Para kailangan namin i-secure muna yung aming materyales para matibag namin itong pader dito. So ayun mga kabrad yung ating backhoe na binubunot yung mangga na pinutol. Dito naman nag-layout kami ng mga kolum. Katuwang natin si Foreman Kulot. Foreman Diwata. Ayan, katuwang namin si Leadman Diwata at saka si Foreman Diwata. Okay na yan? Kinuha kulot kasi pag dito natin kinuha yung eskwala, dito wala si eskwala yan. Ito naman, titibagin naman to. Walang ano. Kaya puro eskwalado yan. May diferensya, 3 cm. Bet! Gutom ka na? Nagugutom ka na? Yan yung aming backhoe operator. Pare ambet. So yung mga brad, 2 column na kami tapos sa likod, sa poste, 3 poste na yung nabuhusan namin. Tapos ito babakuhin na to para mapabilis-bilis. Mamaya abutan tayo ng bagyo. Di ba may bagyo? May bagyo ba? Papalapit na bagyo. Kaya nga. So ito mga kabadang hukay natin dito. Ito ititrim pa kasi ito binakho. Ayan. Titrim pa natin yan. Tao na magtitrim yan. Saka ito. Pero mamaya makakapagbuhos tayo mga kabad. Ito nabuhusan na natin yung 2 column. Ayan. Saka ito. 120 by 120. Bali ang hukay natin dito 130. Butas 130 din. Tapos yung bakal natin 120. Ba't yan na? May malaki at mahaba. Yan paano yung technique mo na yan? Mga kabrad, pag wala kayong metro, ayan o. Metro, guys. Yeah, guys, so Ayan yan. lang, guys. Bagong kalaman. Kasi biskwit. Bigyan mo si ano. Ang magalit ko na lang rin. Sabi, may mahaba o maiksi. Kahit yung dangkal na yun, parang ngayon ko na nakita. Yan. Kaya mga kabrad, pagka nagpuputol kayo ng alambre, siguraduhin lang na ganyan, hindi yung isa-isa. Pag nagpuputol ng isa-isa, arawan yun. Inaarawan yun nun. Mula ang diskarte yung mga kabrad. Ayan, pinutol ni MJ ng ganyan. Tapos ito naman sinognog. Ganyan naman ang ginagawa.
Dire-diretso lang ang putol. Oo, para hindi lumalabas na arawan na. Otoman. Pag nakakita po kayo ng pina-applies, tanggalin nyo na kagad yun. Arawan yun. Tatagal lang yun. Pampatagal yun. Ayan, ganyan ang diskarte na pag magpuputo na alambre. Tapos may gamit kayo ng grinder. So, yan, Walang dilivide grinder sa man, apat. lagaring bakal man. O, kung walang grinder, lagaring bakal. Yan. Nagkita-kita na naman mga kabrad yung mga batang sibol. Yan. So, yung ibang kasama naman natin doon, nagagawa ng bubong at napakainit mga kabrad. Lo, dapat doble pala. Ayan, o. Sobrang init kasi. Foreman Diwata, halika. Ba't kalikot ka ng kalikot ng ano dyan? Tenga. Wala ka ba itatanong? Ha? Okay na yung layout natin, Dan? Di pa nga natin hulugan yun. Hulugan na lang yun. Nahulugan na? Ay, hulugan na lang. Sige. Yan si foreman ko dito, yung assistant ko. Pag wala ako, wala din yan. Hindi, yan si, si training foreman Diwata. Ayan. Darating ang araw niyan, magiging ano na rin to. Isang tanyag na foreman to. Pero mabait yan si foreman Kulot. Kulot. Ikaw ba ano pangarap mo sa buhay? O yan, ang pangarap niya, malinaw. Ano, ulitin mo, ano pangarap mo? Maging foreman. Ayan. O, magaling na contractor. Diba, yung pangarap, kahit construction ka lang, siyempre, mangarap ka rin. Construction na nga lang, hindi ka pa nangarap, di ba? Pero wag nyo nga palang nilalang lang ang construction dahil ang construction ng isa sa pinaka mabigat at pinakamarangal na trabaho. Ayan. Malupit. Malupit. Para sa... pwede. Para tuloy-tuloy dito sila, Pedring. Walang... Lahat tatawag ka ni Host daw yung host. Oh. So ayan mga kabrad, dahil sa sobrang init, ganitong kainitan yung mag-aalas 10 hanggang alas 3. Kaya yung ating mga tropa, naglalagay sila ng bubong para hindi sobrang hirap ng init. Kahit anong gaan ng trabaho mo, pagka nakabilad ka sa init, parang sobrang bigat. Balikan natin ito si Foreman Kulot. Inuloga mo na? Ayan, sige, dito. Napaligaga ang kolong. Pwede lang. 250. Pero check nga natin yan, halika. Tumumbok ka doon kung ano diferensya doon. Tumbok mo lang sa pader. Baka yung, ayan, sa may nakalagay na 2.5. Ayan. Ito na. Meron sigurong ano yan, yung sa palitada yan. Pero konti lang diferensya. Ha? For 1.5. For 1.5. Dito for 3. Diyan niya sa palitada. Basta ang magiging reference mo, Lot, yung lang sa una. Huwag ka nang kukuha sa iba. Lagi doon sa unahan doon. Kung saan tayo yung nag-eskwala. So double check mo lagi yun. Kada laglag ng column, double check. Yan po kasi si Kulot, yan po yung tinetrain natin na pagdating na ang araw, maging foreman din. Kaya kahit saan ako magpunta, yan kasama ko yan. Magta-tiles, makigisame, yan. Kasama ko. Dahil importante mga kabrad sa tinuturuan yung attitude. Ito kasi sigurad mabait, tingin lang.
Ganun lang. Pero matagal na kami mag-kasama nito, almost 6 years na. Ngayon, masasabi ko na siya, pwede na siyang gawin mong pinakasa ngayon, lead man. Pwede mo siyang iwanan sa bawat site. Dahil ano na siya, pagdating kasi sa eskwela, or pagdating sa mga sukat, masaya lang siya. Yun ang importante talaga, paulit-ulit yung ginagawa yan. Tapos, ang diskarte talaga niya, isa lang ang pinagkukunan niya, doon lang. Kung saan siya kumuha ng eskwela, so doon lang siya ngayon bumabase. Hindi siya yung paiba-iba ng sukat. Kasi isa lang ang pinagkukunan niya ng reference. Kakulat, break time na yata. Ikaw natin sa mag-break time mga kabrad. Alas 10 na. Okay na. Sige, break time na. Tawagin mo na yung mga tropa natin. So ayan mga kabrad, magandang tanghali at sobrang init talaga dito. Talaga ganun ang buhay construction. Sabi nga, ito yung pinakamabigat at pinakamahirap, pero isa sa pinakamarangal na trabaho. Kaya mga kabrad, maraming salamat po. God bless po sa ating lahat.